So, good day everyone. So, our topic for today is about financial planning and control. So, ngayong discussion na to, no? So, hindi lang mahalaga yun malaman natin yung computation, hindi lang mahalaga natin ang malaman natin ang definition ng financial planning and control, no? Since graduating na tayo, no? Malapit na kayo sa real world, no? We're in, dapat, no? Kung paano natin ma-apply yung mga matututunan natin for today. No, so you better listen no sa discussion natin for today. So panoorin natin to hanggang sa matapos ang video. Okay. So let us define what is financial planning and control. For the introduction, financial planning and control help business manage resources effectively. With that words lang no. Very interesting topic. Especially alam ko naman na yes, perhaps no lahat is gusto maging empleyado sa ngayon. Pero ano ba talaga yung ultimate goal natin soon? 'Di ba? Kahit paano gusto natin mas umunlad. Wherein kung paano natin mamamanage ang business o sariling business natin or even our resources effectively, yun mas maayos. No? Kumbaga, kahit paano hindi tayo mahihirapan. No? Next one is to ensure stability, and of course, the main goal of the business or every business is profitability. Plus, pag sinabing profitability, we're not thinking about yung income lang natin. For today, nag-put up tayo ng business for this week. Syempre, ang thinking natin yung long term. Kaya nga tayo nagbi-business, hindi para kumita lang sa ngayon. So, nagbi-business tayo para sa long term or stability wherein alam natin yung magtatagal ang negosyo natin. So, iyon yung number one thinking dapat ng lahat ng entrepreneur pagdating sa business. Yun hindi kumita ka lang ngayon. Kung paano mas magiging matagal ang business mo long term wherein mas stable yung kita mo. Diba? Parang ganito lang. Hindi tayo nagbe-business na eto, kumita ka ngayon, then sarado na kinabukasan. See? Then, involved setting financial goal and of course, monitoring performance. So, yun mga i-discuss natin na computation. Madali kasi i-discuss ang computation eh. Ang gusto ko is, paano natin to may apply maski sa pang araw-araw natin pamamayo or even halimbawa, yung mga gusto mag-business yan. No? Okay. So, first natin is financial planning and control process. Paano nagsisimula yung first one? Goal setting. So, we have to define pag nagbe-business tayo, pag nagsisimula tayo ng business or any pag nag-negosyo, ano ba yun? Siyempre, ang intention natin is kumita. Ano ba yung mga financial objectives natin? Then second, no, yung process natin is paano natin to maibabudget ng maayos. So, to allocate resources and to meet kung ano yung goals natin. Diba sabi ni Ma'am Mabel kanina, di ako nag-put up ng business para kumita lang or mag-operate lang in a year. So, gusto ko yan long term. Ibig sabihin kasi, pag matagal na sustain na natin, mas malaki ang chance na talagang kumikita yung business natin. Okay? Isin ko lang yun Okay. Sorry, medyo ayan. Para nakikita. Okay. And then, of course, pag okay na yung budgeting natin, we have to monitor. Especially, di ba, the heart of the business daw is money. So, di sabihin, kailangan na-track natin na monitor natin yung financial performance. And then, next is evaluation. We have to compare the actual and the planned performance, no? Especially yung gusto mag-put up ng business. Ito yung what should be. Pero ito, yung actual na nangyari. Parang sasabihin natin na yung expectation versus reality. Ito yung plinano natin, ito yung dapat mangyayari, pero ito yung actual na naging performance. So, evaluation, dapat nami-meet natin yung talagang plan natin. Nang sa ganun, ma-reach natin yung goal natin. And the next one is adjustment and modify if strategy is needed. Alam naman natin pag halimbawa may nakita tayong mga weaknesses, no?
sa mga engagement natin, sa mga businesses natin, or anything we do, no? So, kailangan natin mag-modify ng strategies natin nang sa ganun, mas ma-improve pa yung ginagawa natin, mas ma-improve pa yung performance natin, enable pa rin na ma-achieve natin yung pinaka-goal natin, no? Yung financial objectives na, alam naman natin ang financial objectives ng lahat na nagsimula sa business, na gusto mag-business, is syempre, tumaas yung profits. And even naman sa pangkaraniwan tao, no? Tayo, no? Gusto natin, meron tayong financial freedom. Paano ba natin ma-achieve yun? O, limit the expenses, no? Sabi dyan, then another one, kailangan, syempre, meron akong financial freedom kung wala na akong masyadong loan. Ibig sabihin, wala na akong masyadong loan na may interest na binabayaran. So, meron akong financial freedom pagka ganon. So, depende, no? Ano ba objective natin? No, to achieve that financial freedom, syempre gagawa ka ng way para ma-achieve mo yung goal na yun. Kasi yun ang goal mo. Wala yung mga loan. Kasi kahit gaano, another thing is, kahit gaano kalaki ang sahod mo, kung kapantay lang siya ng expenses mo, ganun pa rin, no? Maski sa mga simpleng empleyado, no, taas ng sahod, sabihin natin na siya salary grade 22 versus salary grade 13. Nagtaas naman yung standard of living ng salary grade 22. Yung kita niya, kapantay lang rin ng expenditures niya. Si salary grade 13 or 12, sabihin natin, meron pa siyang nasisave. No, hindi niya masyadong tinaasan yung expenses niya. No, kung paano siya mag-spend ng money, etc. Ibig sabihin sa salary niya, may natitira pang savings. Using siyempre, nung sinasabi ng Ma'am Mabel na formula, kailangan, di ba, pag may income ka, ililess na agad natin yung savings. Saka pa lang, yun expenses. So, sa palagay nyo, sa dalawa na example ko, sino ang mas merong financial freedom? Yung mas malaki ba sahod, na equal lang yung revenue niya sa expenses, o yung mas maliit ang sahod, wherein, no, meron pa siyang natitirang savings. So, yan mga anak, no, soon, magkakatrabaho na tayo. Buwan na lang nag-usap nga kami ni Mayor, no, weeks na lang pala, 5 weeks from now, mag-earn na kayo. Siyempre, i-claim natin yun na dapat nag-earn na tayo ng money, no, 5 weeks from now, or after 5 weeks, no. So, sana, no, na, hindi, as future employee, wag natin masyado munang itataas yung financial, yun expenditures natin. No, make sure kung ano man ang income natin. Kumbaga sabi nga ng mga matatanda, kung habang maliit ang kumot, matutong mamaluktot. Nang sa ganun, hindi tayo mabaon sa mga loans, etc. Pinakamahalaga, sabi ng tatay ko, pinakamahalaga sa tao, wala lang utang, masaya ka na. Parang may financial freedom ka na. Kakaintindihan po? Okay? Maliwanag? Okay. Next natin. Ano ba yung importance of financial planning? First one, help businesses prepare for uncertainties. Di ba, maski sa pangkaraniwang pamumuhay, no, meron tayong mga unexpected event na nangyayari, no? So, because meron tayong financial planning, sige, isi-set ko example sa akin. Meron ako usually talaga sa family ko, emergency fund, no? Kasi, maski halimbawa seaman si husband, hindi pwede kasi zero dahil may mga anak pa akong pinag-aaral. So, pag halimbawa sinabi ko na, wala na kaming pera, ibig sabihin, wala na akong budget for those mga operating expense everyday. Pero, lagi pa rin may buffer, no? Na doon ko kukunin, pagka naubusan to, doon ko kukunin yung expenditures namin. Na, kasi pag halimbawa, kung kukuhanin mo siya sa credit or loans, tapos with interest, mas mababaon at mababaon ka. Just imagine, no, share ko lang sa inyo, no, sa atin to. Na mentors nandito si husband, hindi talaga ako, even though ang daming credit cards siya, nag-offer sa amin, no, may mga credit cards, millions pa minsan yung credit limits.
I never use that, no. Kasi matitempt ka lang. And another things na ginagawa ko is yung budget ko kasi for a day, lagi nasa wallet. Hindi ako nagdadala ng excess money. One thing for sure, ganun lang. Kung ano lang yung budget ko yan. Kasi usually pag may excess money ka, sa akin lang perception ko is matitempt kang gumastos ng ibang bagay. So, ganun. But then, syempre, hindi naman yung sobrang tipid na madideprive yung pamumuhay mo. Pamumuhay yung pamilya. Kasi yung nabibili naman, sapat na yung nabibili yung pangailangan, nakukuha ang gusto. Pero yun, beyond your limits, yung kukuha ka ng something, or bibili ka ng something na sobrang, sobrang paghihirapan. Let's say, halimbawa, iPhone, no? Your salary is this lang. And then, you're wishing to have, anyway, that's your dream, that's your happiness. Kailang isipin mo kung how many months mong babayaran yon. Kung kukunin mo lang siya as a loan. What if, kung talagang pag-ipunan natin, no, ma'am, hindi na po iPhone 16 ang mabibili ko pagka nag-ipon dahil mapakatagal. So, nasa sa'yo kasi yung kaligayahan Titingnan mo yun titingnan mo yung level of happiness mo kung makakatulong ba na mag-improve yung pamumuhay mo kung matagal ka magbabayad ng loans. No? Or, mas okay talaga yun. Naka-prepare na yung budget mo. Then, magano ka ng another savings para sa goals mo na mabili yun. Nasa sa'yo naman So, para makuha mo yun, syempre, hanap ka pa ng ibang pagkakakitaan na later i-discuss ko rin. Para sa ganun, mas mapabilis makuha yung goal ninyo. Okay, it will guides decision making and resource allocation and reduce financial risk and ensure growth. So, gusto ko kasi ganito lang yung discussion natin. So, kung makikita nyo kasi, yung discussion ko, walang masyado nakalagay or maraming theory na i-memorize kayo. Kasi gusto ko talaga, yung parang nag-uusap tayo, eto yung real scenario, eto yung paano natin ma-apply sa totoong pangyayari sa buhay. Kasi sawan-sawan na ako na nung nag-aaral ako for definition of terms, tapos lalagay sa kote isipin, tapos hindi mo naman alam kung paano mo ma-apply, kung paano nangyari to, kung bakit natin inaaral to. So, okay lang siguro sa inyo kung ang sinishare ko while discussing the importance of financial planning is yung personal experience and also experience na nakikita ko in real world. No? Next natin. So the first topic na for the financial analysis is we have the planning and control, we have the break-even analysis. So, ano ba yung break-even analysis? Di ba, usually, ang discussion lang sa ating mga professor natin, mga teacher, where the point where there is no income, there is no loss, no? So, sige, define natin. It determine the points where total revenue is equals to total cost. So, same din talaga sa formula. It will help businesses understand when they starting making profits. So, paano natin i-apply ito? Yung basic definition. So, nalalaman mo na pala kung saan yung break-even points ng business mo. So, ibig sabihin, nakuha mo yung break-even points, dapat mag-exceed ka beyond the break-even points. Na sa ganun, mas tumaas ang profit mo. Yan sinasabi ko kanina. Yung income mo equals to expenses. So, ibig sabihin, masikapan mo pa kung talagang mataas ang expenses mo, sa ganun magkaroon ka pa ng savings o ma-achieve mo yung goal mo, maghanap ka pa ng other pagkakakitaan, nasa sayo kung sasaya ka. Or either, i-lessen mo yung expenses mo. No? Para sa ganun, mas bumaba yung break-even point. Kuha po natin, yun yung pinaka-example na gusto ko talagang ituro sa mga estudyante ko, So, the formula, basic formula for break-even point units, is equals to fixed cost divided by selling price minus variable cost per units. Napaka-basic ng ng formula. Pakadaya, selling price lang pala minus variable cost. Alam naman natin yung variable cost natin, yung mga nag-fluctuate na iba-iba. At alam din naman natin pag sinabing fixed cost, yung same fixed yung hindi na iiba-iba. We have to identify those fixed costs
and variable cost na pinag-aralan na natin for 4 years na nandyan tayo sa BSyo, no? So, example, no? If fixed costs are $10,000 selling and the selling price is $50 and the variable cost is 30, then mapakadali. The break even is equals to 500 units. No, pakigamit ang calculator nyo. So, ibig sabihin ng Ma'am Mabel, with that example, ang break-even point ko pa lang is 500 unit. So, therefore, dapat magbebenta ako 510, 520 na kumita nang maprolong ang business ko, nang masustain ang business ko, nang mataas ang earnings ko. Nakuha po? Okay. Next natin. Another example. Ayan. Same lang rin example sa kanina, no, sa slide number 5. No, a company has a fixed cost of $20. Dali kasi pagka-computation lang, ayoko kasi computation lang ituturo ko sa inyo guys, sa totoo lang. Kasi computation, compute lang kayo, tapos hindi naman natin na-analyze. Ano ba gagamitin to? Okay, sabi dyan, a company has a fixed cost of $20 and selling price per unit of $40 and the variable cost per unit is $25. O mapakadaling solution, $20,000 divided by 40 minus 25 is equals to 1,333 units. Iyan pa lang ang break-even points. Yan pa lang yung dapat units na nasa-sale natin, nabebenta natin. So, halimbawa, meron din nagtitinda ng gasol. Do remember. So, with that computation, ito yung ito yung fixed cost ko, ma'am. Ito yung mga variable cost ko, ito yung benta ko, selling price ko per unit. So, ibig sabihin, kung ang break-even points ko is nakabenta ako ng 1,333 units, dapat pala kahit 1,500 or more pa, 2,000 units makabenta ako. Kasi ang intention ko ay kumita. Ngayon, ang tatanungin mo sarili mo, paano mo gagawin yan? Very good yung last week na nagtanong sa akin. Marketing! Ginamit niya, hi ma'am, baka po gusto nyo, saan po kayo nakatira, bibigyan ko po kayo ng calling card. Kung hindi pa na kumagat, yung customer, yung prospect na customer mo, or potential customer mo, ang daming way para ma-market natin yung product natin. Para na sa ganun, ma-achieve natin yung sales natin. Diba? Ma-achieve natin ang goal natin, yung financial stability para sa business natin. Nakuha po? Okay. Next natin, we have the operating leverage. So, paano naman natin gagamitin dyan? Yan. Sabi dyan, operating leverage is a measure of how sensitive a company operating income, EBIT or EBIT, is to change in sale. It tells how efficiently a company can use its fixed cost to generate profit. No? Yun sinasabi ni Ma'am Mabel. Dahil lessen nyo yung, yung expenses nyo. Nang sa ganun, tumaas, no? Yung profit natin. So, it will measure how revenue changes affects profits. The high operating leverage is equals to more fixed costs and greater profit potentials. So, here's the formula for the degree of operating leverage, no? We have the percentage change in earning before interest and taxes over change in sale. Example, if the sales increase in 10% and earnings before interest and taxes increase by 20%, the leverage is 2. So, ibig sabihin, okay naman, no? Ganda siya. But, kung gusto pa natin increase, no? Sabihin, eto, yung kinita natin before interest, earnings before interest and taxes. Tapos eto naman, yung percentage sa change in sales. So mas galingan pa natin. Nasa ganun, mas tumaas pa. No? Mas itaas pa natin, anak. Yung change in income and mas itaas pa natin ang earnings natin. No? Okay, paano? Another example. So, a company sales increased by
15%. And earnings before income tax increases by 30%. So, for the solution for the degree is 30 divided by 15 is equals to 2. So, para mas tumaas pa, kailangan natin increase yun, earnings before income and taxes. Paano natin gagawin? Could be bawasan natin yung operating expenses natin, no? Or galingan pa natin yung sales natin. Itaas pa natin. Sa ganun, ma-achieve natin yung goal natin kung paano natin mamimit or mapapataas yung profits. Kakaintindihan po tayo. Next natin, we have the same lang rin with break-even point. So, we're talking about cash naman. Cash break-even analysis focuses on cash cost instead of accounting cost. So, exclude non-cash expenses like depreciation. So, here's the formula. Cash break-even point equals fixed cash cost divided by selling price minus variable cost per unit. So, ano yun, benefits nito? Of course, it will ensures a business can sustain itself without running out of cash. Napakahalaga ng cash sa business. Kumbaga, hindi lalakad ang motor kung walang gasolina, hindi tatakbo ang sasakyan kung walang gasolina, at hindi magra-run ang business kung wala kang cash available. So, napakahalaga nito sa business. Okay lang daw nangyayari yon. So, using this formula, we have a sample problem here, no? So, a company has a fixed cash cost of $15,000 and selling price per unit, same formula din, of $30. A variable cost per unit is $20. So, the formula is 15,000 divided by 30 minus 20 is equals to 1,500 units, no? Natin. That's 10 divided by 15,000, tama. So, we have 1,500 units. So, kagaya ng sinabi, explanation ko kanina, no, mas taasan pa natin. Using this formula, mas taasan pa natin para mas tumaas yung cash available for the company or for the business. And nasabi ko na rin kung paano ma-achieve yun. Okay. Now, another topic is cash budget. So, si cash budget, it will estimate the cash inflow and outflows over a period of time. Na may tutulong to. It will help in managing liquidity and avoid cash shortage, no? So, what are the components? So, the cash inflow, of course, same lang rin, the sales, the loan, and then the investment, no? Okay, so, the cash outflow is the expense, the debt, the purchases. So, anong pinakamahalaga, no? We have to monitor it regularly para makatulong ito to have a financial or better financial decision. Maski sa simple lang pamumuhay natin. Tingnan natin, saan nagagaling yung pera mo? Sa income, sa utang, nag-invest ka. Kailangan ko na ng available cash, no? So, yun mga investment ko, let's say, lupa, I have to sell some lots, no, yun lupa. Para sa ganun, ma-achieve, kasi meron kaming tina-target na kailangan before mag-retire ng husband ko, meron kaming cash available na ganito, para na sa ganun magagamit namin sa pagpapaaral ng mga anak ko. So, what I did is, of course, some investment, no, is to buy yung lupa, no. And then, kaya lang, no, medyo rin pala yun. Yes, maganda ang investment pagdating sa pagbili ng lupa. Kaya lang, sabi ko nga, lagi ko sinasabi, if you don't have an excess money, huwag kang mag-invest sa gusto mo na maika-cash agad. Sa alam mo na hindi maika-cash agad, sorry. Kasi lalo na sa panahon ngayon, madaling bumili ng lupa. Pero sa pagbebenta din, it takes time. Maganda, may interest, pero kailangan mo ng panahon para maibenta yung lot mo. Kung ikaw ay mainipin, yun lang talagang gagastusin mong pera, naku,
baka makapangutang ka ng marami. Nakukuha niyo po? So, baka mamaya, mag-equal lang yung earnings mo sa mga investment mo na yun, no? Sa lupa na yun, sa mga loans mo. Nakukuha po natin, no? So, yun sa sariling pag-a-analyze, no, sa atin. And sabi ko nga sa inyo, ngayon tayo, lalo na kayo, future magtratrabaho. Tsak, ang ganda ng financial goal nyo. Sabi nga dun sa Facebook, Mama, no, Mama, ako naman. No, kayo naman. Pero, yung pala, ang sahod ganito. Tapos, bumili ng iPhone na masyal. Mama, it's a prank pala. Diba? See that? Pero sana, no, kasi nakakahiya somehow na business graduate tayo, pinag-aralan natin financial management, na tayo mismo, hindi pa, maski sa sarili lang natin, hindi natin may apply yung simpleng pagbabudget or cash budgeting. Nakuha po. Sabi ko nga sa inyo hindi ako after anak sa formula kasi pa-memorize ko lang sa inyo maski mag-exam tayo yan. Kaya lang gusto ko kasi ma-share sa inyo is kung paano natin ma-apply itong discussion na to in real life, no? Okay, next natin, ito na yung sa sample problem for cash budget, no? A company expects $50,000 in sales and $10,000 in loan proceeds naman and expenses of $45,000. So, yung earnings niya, no? Earnings niya is 50 plus 10,000 loan proceeds minus 45. Meron siyang, ayun, net cash flow na 15,000. So, ngayon, paano mo naman ngayon gagastusin yan, no? O, saan mo dadalhin? Favor, no? So, you can invest it, another investment, na sa ganun na alam mo naman, ayun, pag-aaralan mo rin, syempre, yung mga investments na pinapasok mo. Another thing na, kung bakit yun yung pina-project ko sa inyo regarding investment, sabihin natin, meron, let's say, mag-offer ng isa sa pinakamagandang investment ngayon is MP2, wherein they are giving 7% interest. But then, interest, no? Compounded interest. Pag sinabing compounded, ito na yung kinita mo this year. Automatic, dun kukuhanin yung another interest for this year. Compounded nga, no? And then, next dyan is, naka-lock in siya for 5 years. Kakailanganin mo ang pera. Then, may nag-o-offer, let's say, cooperative, with an interest of 4%, 4.5%, no? So, parang isipin mo, parang medyo natalo yata ako ng 2.5% interest. But then, short time lang yung offer nila, 1 year per annum. So, ibig sabihin nun, may chance na kung iyon lang yung pera mo, ako, no, personal, tapos may paggagamitan agad ako, doon ako mag-i-invest sa 4.5 interest. Personal ko yun, no? Kasi, nangyari no? And then, sa 7.5 kasi, baka yun lang kasi yung pera na available sa amin, available sa atin, no? So, kung wala na akong other source, at yun lang available, wala akong ibang pagkukunan, para makapamuhi ako, mangungutang ako, bas magiging lugi pa ako. Nakuha po? Naiintindihan? Kasi talagang kailangan very clear kung ano yung target mo. Anyway, they are giving that kind of interest, especially in the banks. But then, sa bank, always remember my tax. So, hanap kayo ng cooperative na nagbibigay ng ng time deposit or savings, na ganun yung interest rate. And then, maganda kasi, we know naman cooperatives, wala talaga siyang tax. Kaya tax-free yun, 4.5%. Sa'yo yun. Ang po, nagkakaintindihan tayo doon. Basta, isipin nyo lagi kung paano nyo gagamitin yung pera, kung saan nyo gagamitin. Huwag tayong maging impulsive. O mag-invest ako dito, maganda earnings, nakalock in. Kailangan may paggagamitan ako next year. Saan ka kukuha ng paggagamitan mo next year? Kung iyon lang talaga yung money mo. Nakukuha po. So the key takeaways. So we have financial planning and cost ensures business stability. And then break-even analysis help determine profitability. Nasabi, operating leverage
Ayan, sinasabi ko nga, influences profit sensitivity. O, paano natin makukuha yung leverage, ano? Baka pwede natin babasan yung mga expenses natin, yung mga fixed costs natin, no? Tingnan natin kung paano. And then we have we have cash break-even analysis. Of course, ensures liquidity, no? And then a cash budget prevent, of course, cash shortage. Then next natin, or we have some common financial planning mistake. Ayan, overestimating revenue projection. Madidepress ka dyan. Even, lalo na kung magsimula ka ng business or even nagtatrabaho ka. Yun, di ba? Ito yung kikitain ko, ayan na. Alam ko, ito yung papasahod sa akin. Tapos, hindi mo malang kinompute yung mga expenditures mo. So, gusto ko magtrabaho sa Manila, sa Makati, eto earnings mas mataas. Yung basic salary doon kumpara dito sa Bulacan. Wherein, pagpunta mo pala doon, the pagod, the gas, lahat. Pag kinompute mo, yung sinasabing mas mababa yung basic salary dito sa Bulacan, mas mataas pa yung magiging earnings ng mga tao dito sa Bulacan kasi ayun na yung bahay. Nakukuha po natin. But then, syempre, mga bagong graduate kayo, adventurous pa kayo, and want to try something new naman, no? Mabago yung place and whatsoever. But then, bago nyo i-grab yun in-offer sa inyo, magkukompute din kayo, no? Another one, common mistake. Ayan, kumikita ka na ng 1,000 per day, no? Or 900 per day. Tapos, hindi, usually talaga, lalo na mga kabataan kagaya nyo, hindi nagtatabi ng emergency fund, no? So, what will happen pag kami nangyari in case of emergency? Pag kinapos ka, maglo-loan ka na naman, no? I'm telling this, no, kasi based on my experience din, sabihin natin. It's halimbawa, before, no, ako nag-abroad. Yes, siyempre, ang hangad ko is makatulong sa pamilya, no? Dalaga pa ako noon. And then, lahat ng sahod ko, todo, bigay, no? Hindi ako nagtabi sa sarili ko. What happened to me, no? And then, nung nangailangan sila, wala na rin maibigay. Utang. So, mababaon ka lang at mababaon pagkaganon. So, tandaan nyo, yes, mga mamis din na nandyan, nakikinig. Probably kasi, naka-record to, discussion to. Yes, tama yun magbigay sa pamilya. Pero dapat talaga, business graduate tayo. Proper financial planning. Ito para sa pamilya, ito expenses ko, ito savings ko. Ito para sa goal ko. Kuha po. O kung ito lang, yung natira para sa expenses, pagkasyahin ko. Paano mapapagkasya? No? Siyempre, mag-budget ka rin doon. No? O ito pala yung budget ko sa pagkain. Magtsatsaga ako na ito lang yung budget ko sa pagkain. Diba? Sabi ko nga, habang yung kumot ay maliit, matutong mamaluktot. Ang budget mo sa daily expenses mo is 200 pesos lang. No? So, kung 200 pesos, o 3 times a day kakakain, no? So, magkano lang ang budget mo sa ulam per day? Ganun. Basic lang, no? And then, pag na-reach mo na yung goal mo, tapos nakapag-multiply ka ng investment, saka ka syempre, bilin mo, kahanin mo yun, syempre tataas yun. Pero, ganun pa rin ang formula. Laging may savings. And then, next one is ignoring fixed and variable cost analysis. Yan, sinasabi ko ngayon na, yung mga expenses, yung mga fixed cost and variable cost. Dapat, hindi natin yan sineset aside. And, another one is strategies for effective financial control. So, kailangan daw, regular financial monitoring and adjustment, lalo na adjustment, laging necessary yan, maski kayo, magtatrabaho kayo. Let's say doon, kung doon kayo sa Manila or sa Makati, pre-board and lodging ba doon? Or mag-uuwian ka ba? Ay, kukonsider nyo rin lahat yun, no? So, ibig sabihin, yung mga ganun thinking pa lang, always and always, whatever happens to you, talaga meron mga adjustment. And even sa business, ganun din, no? So, meron mga pangyayaring ganyan sa government natin, economic, crisis, etc. Always monitor your financial, kailangan gagawin financial monitoring. And syempre,
make necessary adjustment. Okay, another one is setting realistic budget and cost control. Kanina sabi ko. Minsan mapakahirap naman ma'am na mag-budget, lalo na malitan sahod. Parang unrealistic naman kung magsisave kami. Yun kung itataas mo talaga yung standard of living mo. No? O, kung talagang mamumuhay ka beyond your limits. O sige, nagkaayayaan ng barkada for friendship goals. Pasyal tayo dito, magkano yung sahod mo, magkano yung magagastos, punta tayo sa Palawan, punta tayo sa Boracay. Nagsisimula ka pa lang. No, ma-achieve mo yan kung meron ka ng financial freedom. Okay. Next natin is, naririnig siguro ng mga nanay nyo, no? Using financial ratio and forecast. So, yung susunod natin mga discussion is, mga financial ratio analysis, no? So, with that, so, very short ang discussion ko, pero sana kahit papano nakatulong, no? Thank you very much and God bless everyone.